Hi everyone! Nandito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia and welcome back sa programa nating Dear Mama Mia. And syempre, kahapon, isang part pa po ng storya ni Jane ang ating narinig. So this time, atin po yung dudugtungan. Pero bago ang lahat, nais ko munang mag-thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. Malapit na po tayong mag 50,000 subscribers, 49,200 something as of this recording. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa 49,000 plus na tao na nagtiwala, nag-click ng subscribe dito sa ating channel. Maraming thank you. Hello po kay Sweetie May Patubay, Maria Jonara, happy 80th birthday daw kay Nay Carmen Abraham Magdua. Happy birthday, Nay. And of course, Mama Mia from Taiwan here. Ito lang daw ang pinapakinggan niya. Maraming salamat po sa lahat ng mga taga Gindulman, Bohol. Ayan, Gracie Gracia. Salamat. Denise Amol, shout out daw sa asawa niyang si Melanie Razo. Ingat kayo palagi ng anak natin dyan. Oh, sana all. Hello, Lakwatcha. Ganyan din daw ang ex niya, kaya hiniwalayan niya yung kinukumpara siya sa ibang babae, ganon. Talia Bacornay, maraming salamat. Maraming salamat Irene Fajardo or Irenia Fajardo. Tama po ba? Maraming thank you din kay Eya Pangilinan. Ayon, Hijin Kim. Salamat. Gimaras Girl. Salamat po. Baby Jane Atayde. User Rose. J. Ranoy. And of course, sa lahat po ng mga walang pangalan, yung kanilang mga pa-shoutout, hello po, maraming salamat sa inyo. Veron Amparo, thank you so much. Lilibeta Handarade, ayun, hello Lilibet, lumaban ka, ayun, lumaban ka. Paano ba lumaban? Di naman tayo mga mandirigma, laban tayo ng laban, charot lang. Hi kay Josel Gacho, Maria Rapada, Jamie Rodriguez, Cheryl, from Damam, maraming salamat po. And syempre sa lahat po na nag-comment sa atin kay Cheryl986, ayon. Maraming salamat kay Maria, kay Giling Sheila or Sheila Giling siguro ni from Kuwait. Christy Dimitrial, kabitin. Oo nga, nabitin ka kasi eto yung part 2. Pero sandali lang ha. Hi kay sino ba? Gail. Ayun, maraming salamat, Gail. Ayun, hindi mo kailangan ng ganyang klaseng lalaking katulad ni Joey. Mga lalaking manloloko. Truck driver po ako. Truck driver po ako, TV vlog. Hello po sa iyo. Hello kay Josel Gimaras Girl. Maraming salamat. Ayun, kay Ana Ramiro. Waiting for part 2 daw po sila. Thank you so much, Lady Grace. Ayun. Jonalyn Rojas. Maraming salamat. Shout out daw sa love niyang si Greggy Kupang. And sa mga magulang ata. Ayun. Hello po. Maraming salamat din kay Josevina. Thank you so much. Ito talagang si Josevina. Parang gustong-gusto ko to siyang sina-shout out. Charot. Di naman. Nagkakataon lang kayo ha. Hello po kay Marilo Manligues, maraming salamat. Ayon, wow, habang story, nakakabiti naman po. Hindi po siya mahaba, yung pagka-upload lang niya, hindi ko alam kung anong nangyari. Aris Zodiac, maraming salamat sa'yo. Maraming thank you kay Elsa Andres. Ayon, pa-shout out daw sa mga kasama niyang si Charlene Kibenko. Mama Mia, talaga non-stop kami sa ginagawa namin para lang mapakinggan ng maayos. Hello po. Dan Resma, maraming salamat. Charmaine Yang Pisino, ayun. Colasio, maraming salamat. Helen Bacaron, Kylie Maxine Allen, salamat, or Miss Allen. Hello kay Rodolfo Lopez, thank you so much po. Gigil ako sa sender, Janjan Malinaw, Jeneline Mendez, Honey Lee, Joylyn Panes, Lumilio, tama po ba? From Singapore. Hello sa'yo. Morpins Vlog, maraming salamat. Christina Sison, ayun, thank you so much po sa lahat ng mga nag-comment na walang pangalan. Noel Rabusa from Barangay Amuyong, Alfonso, Cavite. Salamat sa'yo. Jane, tama po ba? Nela Gerta. Ayan. Hello po sa lahat ng mga nakinig sa atin. Maraming thank you. Sa hindi pa po nababasa,
Huwag po kayong mag-alala at babasahin po natin ang kwento ng mga buhay niyo sa susunod dito lamang po sa inyong paboritong programa. And this time, atin na pong bigyan ng pansin ang pangalawang part ng letter ni Jane. Nako, I'm sure excited na kayo kaya eto na po ang karugtong ng kaniyang kwento dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Mama Mia, nung mahuli ko po ang best friend kong si Arlene at si Joey, sa kama ko pa mismo, ay labis-labis talagang sakit na aking naramdaman. Parang gusto kong pumatay ng tao. Parang gusto kong magwala. Mama Mia, sa totoo lang, kung hindi dahil sa aking mga anak, baka ako na rin mismo ang pumatay sa sarili ko. Sobra-sobrang sakit. Para bang nagpatong-patong lahat ng sakit. Bumalik din sa akin lahat ng mga videos na pinadala sa akin ng asawa kong si Wilbert at ng kabit niya sa London. Mama Mia, dun ko naisip, siguro nga kaloko-loko akong tao. Dahil 2 lalaki na ang pinapasok ko sa buhay ko pero pareho silang manloloko. O di kaya ganun ba talaga ang mga lalaki? Mahihilig sa thrill, mahihilig sa laman, mahilig magsinungaling, mahilig manloko. Nakakalalaki ba talaga ang panloloko sa isang babae? Pinilit ko po ang sarili kong mag-move on. Pinilit ko pong makatayo sa sarili kong mga paa. Pinilit kong mabuhay para sa mga anak ko. Pero Mama Mia, iba talaga kapag nagmamahal ka. Kasi ginagawa mong tanga ang sarili mo. Kahit na ginagawa ka ng tanga, ginagawa kang parausan, ginagawa ka ring gatasan, ay hindi ka pa rin talaga nadadala. Isang araw, Mama Mia, habang nagbabantay ako ng tindahan ko at wala ang mga anak ko dahil may pasok sa eskwela, ay biglang may tumawag sa pangalan ko dun sa pintuan ng aming bahay. Kaya naman, umalis muna ako sa tindahan at pinagbuksan ko kung sino ang nandoon. Si Joey. Umiiyak siya, Mama Mia. Ang sabi niya, sising-sisi raw siya sa mga nagawa niya sa akin. Ang sabi niya, Mama Mia, wala na raw siyang mapupuntahan pa. Parang gusto na raw niyang tapusin ang buhay niya. Tuluyan na raw silang naghiwalay 2 ni Angel. Mama Mia, pinaalis ko siya. Kahit na medyo nasasaktan din akong nakikita siyang umiiyak, ay pinanindigan ko ang desisyon ko. Umalis ka na, Joey. Wala ka nang babalikan dito. Siguro doon ka pumunta kay Arlene. Baka wala doon ang asawa niya. Doon ka. Baka yun tanggapin ka pa. Hindi kayo nakatapos, hindi ba, nung huling nandito kayo? O baka naman nagkita kayo sa labas. Baka dun nyo tinapos. Sabi ko. Jane, wala na talaga. Hindi na kami muli pang nagkita ni Arlene matapos dito sa bahay mo. At Jane, hindi naman ako ang may kasalanan nun. Kita mo nga kung saan kami nakapwesto nun. Di ba dun sa side ko? Si Arlene ang lumapit. Siya ang humalik sa akin. Siya ang nagpakita ng motibo, siya ang naghubad, siya ang pumatong. Lalaki lang ako, Jane. Hindi ko napigilan noon ang sarili ko. Ang totoo niya, nung gabi na yun, gusto kitang ikama kaso nandun si Arlene eh. Anong magagawa ko? Kaya naman tiniis ko ang sarili ko. Tiniis ko ang pagnanasa ako sa'yo. Pero nung madaling araw na ay ginapang ako ni Arlene. Kaya naman wala akong nagawa dahil init na rin noon ang pakiramdam ko. Umalis ka na, Joey. Napakababoy niyo. Alis! Sabi ko. Mama Mia, pinagsarhan ko siya ng pinto at ng gate. Lumipas pa ang ilang sandali, ang akala ko ay umalis na siya. Pero biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tag-ulan na kasi talaga noon dahil October na. Nung papalabas na ako para tignan ang alaga naming aso
kong nabasa ba sa ulan? Mama Mia, ay nagulat ako. Nandun pa rin sa labas si Joey. Basang-basang-basa na siya sa ulan. Umiiyak pa rin siya at hinihintay ang paglabas ko. At dahil babae lang ako, Mama Mia, babae lang ako na madaling maawa, lalo pat mahal ko naman talaga si Joey. Joey, andito ka pa rin? Anong ginagawa mo dito? Harley, Jane, hindi ako lalabas dito. Hindi ako lalabas dito hanggat hindi mo ako pinapatawad. Sabi niya. Mama Mia, dahil sa awa na naramdaman ko noon kay Joey, ay pinapasok ko siya sa loob. Binigyan ko siya ng tuwalya. Pinaligo ko siya para huwag siyang lagnatin. Nung paglabas niya, Mama Mia, ay sakto naman nakatatapos ko lang magtimpla ng kape. Ibibigay ko sana sa kanya yon, pero bigla na lang niya akong nilapitan, niyakap at siniil ng halik. Ewan ko ba, Mama Mia? Napakarupok ko. Napakatanga ko ring babae. Nang dahil sa halik na yon ay nadala na naman muli ako ni Joey. Ang halik na kasi na yon, Mama Mia, ay nauwi sa isang mainit na pagtatalik naming dalawa. Aaminin ko na miss ko siya. Aaminin ko, Mama Mia, na nimiss ko ang mga haplos niya, ang mga halik niya. Kaya naman nung muli ko yung maramdaman ay hindi ko na napigilan pa ang sarili kong muli siyang pagbigyan. At pagkatapos nga ng may mangyari sa amin ay nagkabalikan kami. Oo na, alam ko na, nagre-react na ang mga nakikinig ngayon. Sinasabihan na ako na ang tanga-tanga kong klase ng babae, ang dali-dali kong mauto, ang rupok-rupok ko. Pero anong magagawa ko? Sa mahal ko eh. Kaya naman, Mama Mia, gulat na gulat ang mga anak ko nung makita nila si Joey sa loob ng bahay namin nung makauwi sila. Naghapunan kaming sabay-sabay 5. Hindi nagsasalita ang mga anak ko, pero alam ko, lalo na yung panganay ko, alam kong may alam siya sa mga nangyayari. Tinitignan niya ako na para bang inaarok sa sarili ko kung sigurado na raw ba ako sa desisyon ko. Pero hindi ko na lang pinansin ang mga tingin na yon ng anak ko sa akin. Mama Mia, lumipas ang 2 linggo na doon natulog sa amin si Joey. Umaalis lang siya kapag meron siyang trabaho. Kapag wala, nasa bahay siya. Naging maayos naman ang lahat. Naging masaya ako. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, ay hindi rin naman lubos ang kasiyahan ko. Dahil ang mga kapatid po ng ex-husband kong si Wilbert ay lagi po akong sinasabihan ng kung ano-ano. Malandi daw akong babae. Meron daw akong asawa pero nagpapapasok ako ng ibang lalaki sa bahay ko. Ano bang pakialam nila? Yung kapatid nga nila doon sa London, nauna nang magloko. Lagi akong napapaaway dahil doon, Mama Mia. Paminsan-minsan ay umaabot pa talaga kami ng barangay dahil labis-labis na ang panggugulo nila sa akin at sa mga anak ko. Pero kahit na ang gulo-gulo na ng sitwasyon ay nandoon pa rin si Joey. Kasama ko pa rin siya. Hanggang makalipas ang 1 buwan, Mama Mia, ay umuwi si Joey sa bahay na problemadong-problemado ang mukha. Oh, sweetheart, ano nangyari sa'yo? Yun po kasi ang tawagan naming dalawa. Sweetheart, at may problema ako. Bakit? Anong problema? Na-hold kasi yung sweldo namin. Ewan ko ba kung bakit. Meron kasing mga ibang empleyado na nagrereklamo tungkol sa pamamalakad dun. Kaya ayun, damay kaming lahat. Hold yung sweldo. Okay lang yun, sweetheart. Meron naman akong pera dito. Makakaraos pa tayo, sabi ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay naguguluhan ako noon kung bakit siya namomroblema wala naman siyang gastos sa amin pag nasa bahay siya. Umiti lang siya at niyakap niya ako. Pagkatapos ay pumasok na kami sa loob at naghanda ng hapunan. Pagkatapos naming maghapunan, Mama Mia, ay ganun pa rin ang itsura ni Joey. Kaya kinausap ko siyang muli. Doon niya inamin sa akin, Mama Mia, na pinabarangay daw siya ni Angel
para daw sa sustento ng mga anak nila. Mama Mia, para wala na lang gulo ay binigyan ko ng pera si Joey at konting groceries. Sabi ko para sa mga bata yon. Sabi naman niya oo sa mga bata daw yon. Mama Mia, nung umalis si Joey para ihatid ang pera at ang groceries na binigay ko ay hindi po siya nakauwi nung gabing yon. Grabe na ang paranoia ko noon. Malalang pag-overthink na ang nasa aking isip. Nasaan kaya si Joey? Ano kayang ginagawa niya? Mas lalo pa akong napraning Mama Mia nung hindi niya sinasagot ang tawag ko. Kapag nagre-ring ang cellphone niya ay kinakancel niya. Hanggang sa hindi na ito nag-ring at out of coverage area na. Kung ano-ano nang naiisip ko. Kung ano-anong bagay na mga marurumi ang pumapasok sa utak ko. Paano kung nagtabi sila ni Angel na matulog? Paano kung nagkabalikan sila? Paano kung okay na ulit sila? Tanong ko sa sarili ko. Kinabukasan ay dumating si Joey magtatanghali na. Galit na galit ako sa kanya, Mama Mia. Agad-agad ko siyang sinugod at pinagpapapaluko ang kanyang dibdib. Ano ba, Joey? Ano ba ako rito? Tau-tauhan mo? Na hindi ka man lang magpapaalam kung anong nangyari kung bakit hindi ka makakauwi? Pwede ba, Jane? Pagod ako. Masakit ang ulo ko, pwede ba? Huwag ngayon ha. Gusto kong matulog. At bakit? Hindi ka ba pinatulog kagabi ni Angel, ha? Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Bakit? Sobra-sobrang sarap ba at hindi ka makatulog? Alam kong bastos ang tanong na yon, Mama Mia. Pero dahil sobrang sakit na ang nararamdaman ko dahil sa kung ano-anong iniisip ko, ay nasabi ko ang mga bagay na yon. Jane, ano ba? Kung wala kang magandang sasabihin, pwede ba manahimik ka na muna? Mama Mia, hindi ko siya pinatahimik. Sinundan ko siya hanggang sa loob ng kwarto at doon ay tinalakan ko pa rin siya. Hanggang sa sinabi niya sa akin na may sakit pala yung panganay nila ni Angel. Uuwi na raw sana siya pero pinakiusapan siya ng bata na tabihan muna ito. Pero hindi rin daw siya nakatulog dahil mataas na mataas ang lagnat ng bata. Mag-uumaga na raw nung humupa ang lagnat nito. Mama Mia, bigla naman akong nakonsensya sa mga sinabi at pinagagagawa ko kay Joey. Bigla ko siyang niyakap at hinalikan. Nagsorry ako sa kanya, Mama Mia. At sabi ko takot lang talaga ako na ulitin niya ang ginawa niya sa akin noon. Natakot din ako, Mama Mia, na baka ma-realize niyang si Angel pa rin pala ang gusto niya at hindi ako. Wala akong hawak kay Joey. Oo, pareho kami ni Angel na hindi kasal kay Joey. Pero Mama Mia, may mga anak sila. Samantalang kami ni Joey ay wala. Matagal na ang pinagsamahan nilang dalawa. Samantalang kami ni Joey ay mga buwan pa lamang ang lumipas. Kaya hindi mo siguro ako masisisi, Mama Mia, kung gano'n na lamang ang reaksyon ko. Paulit-ulit na nangyayari yon. May mga pagkakataon na nagtitext na lang si Joey sa akin na hindi siya makakauwi dahil kailangan siya ng mga anak niya. Nakiusap raw ang mga anak niya na kung pwede dun siya matulog. Hanggang sa Mama Mia, nakaugalian na namin na 3 gabi siya sa akin at 4 na gabi siya dun kina Angel. Nung una ay pinag-aawayan pa namin yon. Pero Mama Mia, habang nakikita kong nagagalit si Joey, habang nakikita ko na para bang nawawalan siya ng amor sa akin, na para bang nawawalan siya ng gusto na makasama ako. Mama Mia, natakot ako. Natakot ako na baka tuluyan siyang mawala. Natakot ako na baka tuluyan niya akong iwan. Kaya naman pumayag ako sa ganong setup. Pero lagi niyang sinasabi sa akin na wala na raw silang relasyon ni Angel. Lagi niyang sinasabi sa akin na tanging mga anak na lang daw nila ang dahilan kung bakit siya pumupunta doon sa kanila. Mama Mia, isang araw ay hindi talaga ako mapakali. Ewan ko ba kung regalo talaga ng Diyos sa ating mga babae yung pakiramdam na parang may mali kapag may maling ginagawa sa atin ng isang tao nang hindi natin nalalaman. Ewan ko kung regalo yun o sumpa. Kasi kung hindi dahil doon, wala naman tayong maiisip
na masama. Kung hindi dahil doon, hindi naman tayo mag-iisip na mag-imbestiga, hindi ba? Pero dahil sa maling pakiramdam na yun, Mama Mia, nag-iimbestiga tayo. At kapag may nakita tayo, doon tayo mas nasasaktan. Yun talaga ang nangyari, Mama Mia. Isang araw, ay naisipan kong i-stalk ang Facebook ni Joey. Hindi ko naman talaga ugali yun. Hanggang sa makita ko na may mga nakatag na pictures sa kanya mula sa kanyang anak. Chinek ko yun, Mama Mia. Yun ang panganay na anak nilang dalawa ni Angel. Nag-celebrate pala ito ng birthday. Mama Mia, habang tinitignan ko ang profile nung bata dahil hindi naman ito naka-private, ay nakita ko doon ng mga larawan. May isang larawan doon, Mama Mia. Nakahubad ng pang-itaas na damit si Joey. Si Angel naman ay sexy na nakaspageti pa kahit ang lalaki naman ang mga braso niya. Pagkatapos ay magkayakap silang dalawa sa picture na yon. Tiningnan ko ang date ng picture. Nung nakaraang linggo yon. Mama Mia, tinignan ko rin pati gupit ni Joey. Yun na yun ang gupit niya. Ibig sabihin, latest ang picture na yon. Ibig sabihin, hindi yon mula pa sa mula pa sa baol na picture. Ibig sabihin, bago yon. Mama Mia, hindi talaga ako nakontento. Inistalk ko pati ang account ni Angel hanggang sa makita ko doon kung saan sila nakatira. Alam ko naman kung saang barangay sila, Mama Mia, pero hindi ko alam exactly kung saang lugar sa barangay na yon. Malalaki kasi ang barangay sa lugar namin. At nung nakita ko na nga kung saan siya posibleng nandoon, Mama Mia, ay pinuntahan ko siya. Sinama ko ang isa kong kaibigan. Alam niya ang lahat ng nangyari sa amin. Alam niya ang tungkol kay Joey. Alam niya ang tungkol kay Angel. Alam niya rin ang tungkol kay Arlene noon at kay Joey. Mama Mia, nung pinuntahan ko ang bahay nila, ay hindi po ako naglakas loob na tumawag. Lumabas na lang ako. Dahil malapit sa dagat ang bahay nila, ay nagpunta na lang ako dun sa dagat. Gusto kong sumigaw pero marami po ang mga bahay na nandun. Baka kung anong isipin nila. Umiyak na lang ako doon, Mama Mia. Hanggang sa ilang sandali pa, may grupo ng kababaihan na papunta dun sa may dagat. Mama Mia, gulat na gulat ako dahil isa si Angel sa mga babaeng nandoon. Mama Mia, nilapitan pa niya ako. Kinamusta pa niya ako. Ibig sabihin, kilala niya ako, Mama Mia. Paano mo ako nakilala? Tanong ko. Di ba kaibigan ka ni Joey? Di ba ikaw yung nagpapadala sa amin ng mga groceries at pera? Alam mo, napakabait mo. Alam mo, yung asawa kong si Joey, lapitin talaga yun ng mga babaeng katulad mo, mga babaeng mababait, sabi niya. Mama Mia, sa pagkasabi niya yun, ay halata ko sa boses niya ang pagiging sarkastiko. Halata ko sa boses niya na alam niya ang tungkol sa aming dalawa ni Joey. Bigla na lang umalis yung mga kasamahan niya. Kaming dalawa na lang ang naiwan dahil yung kaibigan ko ay bumili rin ng makakain dahil nagugutom na siya at gabi na yun. Doon inamin sa akin ni Angel. Alam niya raw ang tungkol sa akin. Doon niya inamin sa akin, Mama Mia, na hindi lang daw ako ang nag-iisang babae na ganoon ni Joey. Marami raw kami. At pumapayag ka? Tanong ko. Oo. Yun naman kasi talaga ang kinabubuhay namin. Akala mo ba mabubuhay kami ni Joey dyan sa pagiging driver niya? Hindi. Marami kami. At saka, yung pamilya pa ni Joey nakaasa sa kanya. Isa pa, yung mga anak namin, nag-aaral pa. Kaya hindi talaga pwede na hindi siya dumiskarte. Mama Mia, doon ay nandiri ako kay Angel. Paano niya naaatim na ang kanyang
lalaking kinakasama ay may ikinakamang iba para sa pera at groceries. Paano niya nakuha ang maging ganoon kababa, Mama Mia? Medyo nagkataasan pa kami ng boses ni Angel noon dahil sinabi ko sa kanya na bakit hindi na lang siya maghanap ng trabaho at tulungan si Joey. Bakit kailangan pa nilang manloko ng mga babaeng inosente? Mama Mia, ang sabi niya hindi naman daw ako inosente. Dahil ang totoong inosente yung walang kaalam-alam tungkol sa nakaraan ni Joey. Pero ako daw, alam ko raw na nag-i-exist siya at ang mga anak niya sa buhay nila. Kaya hindi raw ako inosente, Mama Mia. Hindi raw ako ang dapat nakaawaan. Umalis na lang ako doon dahil alam ko, Mama Mia, na pagmumulan lang yun ng away. Doon ay tinanong ko ang sarili ko, ano ba ang gusto kong mangyari? Gusto ko bang iwanan ni Joey si Angel? Pero paano mangyayari yon? Magkasabwat nga silang dalawa sa panluloko nila sa mga babae. Mama Mia, doon ay nagdesisyon ako. Kahit masakit, kahit mahirap. Pinalayas ko si Joey sa bahay ko. Pinalis ko siya. Paulit-ulit niya akong niloloko. Paulit-ulit niya akong sinasaktan. At nung nakaalis na siya, Mama Mia, ay walang humpay na pag-iyak naman ang ginawa ko. Alam kong alam ng mga anak ko ang nangyayari. Kumain na lang sila ng sila lang at hindi na ako tinawag dahil grabe pa rin ang iyak ko nung gabing yun. Ilang araw din akong umiiyak, Mama Mia. Makalipas ang halos isang buwan, ay dumating si Arlene sa bahay. Yung best friend ko dati, yung kinama ni Joey sa tabi ko. Mama Mia, humingi ng tawad sa akin si Arlene. At ang sabi niya, hindi naman daw talaga niya yun sinasadya. Nag-text daw sa kanya si Joey habang magkatabi kaming tatlo. Inaakit daw siya. Dahil na rin daw siguro sa alak at dahil na rin na hindi naman magaling sa kama ang asawa niya, ay naisipan niyang subukan si Joey. Bes, alam kong mali. Alam kong kasalanan yung ginawa namin. Pero nadala ako ng pagkakataon eh. Mama Mia, this time, si Arlene na po ang pinaniwalaan ko. Dahil sadyang manloloko talaga si Joey. Si Joey lang naman ang sumira sa pagkakaibigan namin ni Arlene. Ibig sabihin, hindi talaga si Arlene ang tunay na taksil, kundi si Joey. Kaya naman, Mama Mia, pinagbigyan kong muli ang best friend ko. Tinanggap ko siyang muli at pinatawad. Alam ko, Mama Mia, na dapat panumbalik ang friendship namin na since high school pa at hindi namin hahayaan ang isang katulad ni Joey na siyang sumira at sisira sa aming dalawa. Naging magkaibigan ulit kami ni Arlene. Siya ang naging sandalan ko dahil sa sakit na nararamdaman ko dahil sa ginawa ni Joey. Mama Mia, pagkatapos ng dalawang lalaking nabigo ako sa pag-ibig, ay naisip ko noon di na lang ako magseseryoso. Naisip ko noon, tutugunan ko na lang ang pangangailangan ng katawan ko. Total, hindi ko naman kailangan ng pera nila. Meron naman akong Australiano na siyang laging nagbibigay sa akin ng pera. Isang hubad ko lang. Sa internet, Mama Mia, ay may pera na ako. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko, bakit ba ako magpapakabuwang para sa isang lalaki? Para sa dalawang lalaking walang ibang ginawa kundi niloko, pinagsinungalingan, at paulit-ulit akong sinasaktan. At yun nga ang nangyari, Mama Mia. Para akong bumalik sa pagkadalaga ko. Parang nun ko lamang in-enjoy ang pagiging dalaga ko. Iba't ibang lalaki, Mama Mia. Lalaki na nakaka-flirt, yung iba umaabot sa kama, yung iba nakakarelasyon talaga, pero ilang buwan o linggo lang. Hindi talaga ako nagseryoso. Hindi talaga ako nagmahal ng totoo dahil sabi ko sa sarili ko, tama na ang 2 beses na niloko ko. Sinabi ko sa sarili ko, Mama Mia, na mas pagtutuunan ko na lang ng pansin ang sarili ko.
at ang mga anak ko. Hanggang sa makilala ko si Arnel. Mama Mia, si Arnel ay isang kaibigan ni Arlene. Ang sabi niya may asawa daw si Arnel pero hiwalay na ang mga ito. Mabait daw si Arnel, Mama Mia. Nung una ay hindi ko siya type. Hindi naman kasi talaga siya kagwapuhan. Hindi rin naman siya charismatic, Mama Mia. Kaya naman, nung una ay sinasabi ko kay Arlene na sa kanya na lang si Arnel. Na kahit one night stand ay hindi ito papasa sa akin. Mama Mia, may taste din naman kasi ako pagdating sa lalaki. Oo, mga manloloko ang napipili ko pero mga gwapo naman. May itsura naman. Itong si Arnel, Mama Mia, ay hindi po pasado sa standard ko sa pagiging gwapo. Kaya ang sabi ko nun sa sarili ko, hindi talaga ako magkakagusto kay Arnel. Pero mabait si Arnel, Mama Mia. Lagi siyang pumupunta sa tindahan ko. Binibigyan pa niya ako ng mga libreng stocks mula sa pinagtatrabahuan niya. Oo, alam kong pagnanakaw yon sa parte ni Arnel. Pero ang sabi niya, Mama Mia, ay malapit na rin naman daw mag-expire ang mga bagay na yon kaya mabuti ng pakinabangan kesa itapon na lang. Nabebenta ko pa rin naman kahit malapit nang mag-expire dahil agad rin namang nagagamit yon ng mga tao. Ibinibenta ko na lang sa mas mababang halaga. Naging magkaibigan kami ni Arnel dahil doon. Naging magka-close kaming dalawa. Hanggang sa Mama Mia, hindi ko na rin namamalayan na para bang nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya. Naisip ko noon, siguro nga mas mabuting si Arnel na lang. Mas mabuting yung hindi na lang gwapo kasi yung mga gwapo, mga manloloko rin naman. Siguro naman itong hindi gwapo ay hindi na ako lolokohin. Hindi na ako sasaktan. Mama Mia, makatapos nga ang ilang buwan ng pagiging magkaibigan namin ni Arnel, ay nagtapat na siya sa akin at sinagot ko naman siya. Mula nung maging kami ay hindi na ako pumatol pa sa ibang lalaki. Siya na lang, Mama Mia. Aaminin ko na kahit hindi naman kagwapuhan si Arnel, ay siya naman ang pinakamagaling sa kama sa 3 mga lalaking na naging bahagi na ng buhay ko. Pero Mama Mia, kung isasali pa natin yung mga nakaka one night stand ko ay meron pang mga mas magagaling kay Arnel doon. Kaya lang naisip ko, dapat siguro magseryoso na ako sa buhay. Magseryoso na ako sa relasyon naming dalawa ni Arnel. Oo, naging kaming dalawa. Oo, masaya ang relasyon namin. Hanggang sa isang araw ay may babaeng sumugod sa akin sa tindahan ko. Pinagmumura ako, Mama Mia. At sabi niya ang landi-landi ko raw. Bakit pati yung ay asawa ay nilandi ko pa? Mama Mia, I swear, wala talaga akong alam na hindi pa pala hiwalay si Arnel sa asawa niya. Ang sinabi kasi sa akin ni Arlene ay hiwalay na si Arnel sa kanyang asawa at yun din ang sinabi ni Arnel. Pero hindi pa pala. Sila pa rin palang dalawa ng asawa niya at masaya pa silang nagsasama. Akala ko noon, Mama Mia, mga gwapo lang ang marunong manloko. Akala ko noon ay mga gwapo lang ang marunong manakit ng damdamin ng mga babae. Pati rin pala yung mga hindi kagwapuhan. Pati rin pala yung mga alanganin ng itsura ay mga manloloko na rin. Naisip ko sa panahon ngayon, wala na talagang iba pang pwede mong pagkatiwalaan. Kahit ano pa ang itsura ng isang tao ay pwede kang maloko. Napahiya ako, Mama Mia. Napahiya ako sa mga tao sa paligid namin. Sa mga tao sa aming mga kapitbahay. Pati na rin sa mga driver na nandoon na tumatambay sa tindahan ko para mag-inom. Marami kasing tao nung panahon na yun dahil hapon na yun. Hindi na mainit. Napahiya talaga ako nung tinawag niya akong malandi. Higad, makati, pumapatol sa may asawa. Mama Mia, dahil doon ay hiniwalayan ko si Arnel. Humingi siya ng tawad sa akin. Ang sabi niya, akala niya raw ay hindi na sila magiging masaya pa ulit ng kanyang asawa kaya niya ako niligawan.
Akala niya Mama Mia ay hindi na raw sila magkakabalikan. Pero dahil sa kanilang mga anak ay nagkaroon sila ulit ng chance. Sana sinabi mo sa akin, Arnel. Sana hindi mo ko niloko. Sana hindi ka nagsinungaling. Palalayain naman kita kung sabihin mong nagkabalikan kayo. Kaya lang sa ginawa mo, napahiya ako. Napahiya ako pati na ang mga anak ko. Kaya lumayas ka na. Huwag na huwag ka nang magpakita pa sa akin. Mama Mia, wala ka talagang mapipili sa mga lalaki. Lahat sila pare-pareho. Lahat sila mga manloloko. Lahat sila walang ibang gawin kundi saktan, pahirapan, at paiyakin ka lamang. Kaya naman sinabi ko nun sa sarili ko, hinding-hindi na ako muli pang papatol sa kahit na sinong lalaki. Hinding-hindi na ako muli pang papasok sa isang relasyon. Tama na sa akin ang Australiano ko. Pero Mama Mia, sabi nga nila huwag kang magsalita ng patapos dahil may mga bagay na nangyayari nang hindi mo inaasahan. Ito ay nang makilala ko si Lynn. Oo, babae Mama Mia. Isa po siyang lesbian. Mabait si Lynn sa mga anak ko. In fact, Mama Mia, nakilala ko siya nung pinagtanggol niya ang bunso kong anak sa mga nang-aaway dito. Nakita raw niya kasi sa labas ng school ang anak ko na inaaway ng ibang mga estudyante na mas mga malalaki pa sa kanya. Kaya naman nilapitan ni Lynn ang mga batang yon at sinaway. Tapos tinanong niya ang anak ko kung saan ito nakatira at inihatid sa bahay namin. Doon kami nagkakilalang dalawa. Mabait si Lynn, Mama Mia. At ako rin naman ay isang klase ng tao na hindi po mahilig manghusga ng kanyang kapwa. Hindi po dahil tomboy o lesbiana siya ay hindi na ako makikisama sa kanya ng maayos. Lalo pa't naging maayos at naging mabait naman siya sa anak ko. Mama Mia, mula nga noon ay naging magkaibigan kami ni Lynn. Dahil nung hapon na inihatid niya sa akin ng bunso kong anak ay inaya ko siyang magmerienda. Doon ay nagkausap kaming dalawa. Hanggang sa nag-exchange numbers nga kami dahil ang sabi niya bago raw siya sa lugar namin at wala pa siyang masyadong kaibigan. Meron siyang pinapatayong mga paupahan sa aming lugar, Mama Mia. Maganda at may maayos na buhay si Lynn. Kaya naman, sino ba naman ako para hindi siya kaibiganin kung yun ang gusto niya? Hanggang sa naging magkaibigan nga kami. Sa tuwing kailangan niya ng pampasnacks sa kanyang mga trabahante, Mama Mia, ay sa akin siya umu-order. At dahil marunong din naman akong magluto, ay pinakiusapan niya ako na magluto na rin ng tanghalian at babayaran niya lang ako. Sabi ko kay Lynn ay hindi na niya kailangang magbayad pa. Pasasalamat ko na lang yun sa kanya dahil sa ginawa niyang pagtatanggol sa anak ko. Dahil sa ginawa niyang pagmamahal at pagiging mabait sa anak ko. Mula nga noon ay mas lalo pa kaming naging close. Hanggang sa naikwento ko na sa kanya ang naging buhay ko, Mama Mia. Alam mo, napakamakulay ng buhay mo. Pwedeng pang telebisyon o pang pelikula. Ang sabi niya sa akin. Ikaw ba, Lynn? Ano ba ang naging buhay mo? Siguro lumaki kang maganda ang buhay, no? Siguro lumaki kang masaya. Siguro lumaki ka na walang kahirap-hirap kasi mayaman kayo Hindi naman ibig sabihin na kapag may pera ay wala nang hirap. At hindi naman totoo na may pera kami. Ang totoo niyan, ngayon lang ako nakakaranas ng ganitong klase ng kaaliwalasan sa buhay. Doon niya na ikwento sa akin ang buhay niya, Mama Mia. Nagtrabaho pala siya noon sa Amerika dahil nandoon ang ate niya. At doon niya nakilala ang napangasawa niyang isang Amerikano. Oo, lalaki, Mama Mia. Kaya lang nananakit daw ito. Lalo na kapag lasing. Sadista din daw ito, Mama Mia. Lalo na pagdating sa usapang sex. Ano? May karanasan ka sa sex sa lalaki? Tumawa siya, Mama Mia. Bakit gulat na gulat ka? May karanasan nga ako sa babae, babae ako. Sa lalaki pa kaya?
Sabi niya habang malakas na tumatawa. Mabuti na lang talaga at hindi po siya na-offend sa mga sinabi ko. Ang ibig kong lang naman sabihin, Lynn, akala ko mula noon, lesbiana ka na. Oo, lesbiana na ako mula noon pero pinilit ko pa rin baguhin ang sarili ko. Kaya lang, nung nagkaasawa ako at nung sinasaktan ako, lalo pa nung nambabae siya, doon ko naisip, ayoko talaga sa mga lalaki. Walang ibang gagawin ng lalaki sa'yo kundi sirain ka eh. Sirain ang pagkatao mo, sirain ang buhay mo, sirain ang isip mo. Sirain lahat sa'yo. At dahil nga doon, Mama Mia, ay kinasuhan niya raw ang kanyang naging asawa. Nakipag-settle daw ito sa kanya ng malaking halaga. Bagay na hindi na rin tinanggihan ni Lynn dahil ang gusto niya ay makapagtayo na ng negosyo sa Pilipinas para hindi na siya muli pang aalis. Nag-divorce din daw silang dalawa ng kanyang asawa, Mama Mia. At ito nga ang ginagawa niya ngayon. Malaki ang perang nakuha niya. May binili siyang mga lupain doon sa lugar nila sa probinsya. At naisipan din daw niya na lumipat dito sa barangay namin dahil may nakita raw siyang isang property na binibenta na nakitaan niya ng potensyal para gawing isang paupahan. At yun nga ang ginagawa niya ngayon. Mama Mia, bilib na bilib ako kay Lynn dahil napakamadiskarte niya. Kung mahirap ang pinagdaanan ko, alam kong mahirap rin ang pinagdaanan niya. Doon ko naisip, iba-iba pala talaga ang pinagdadaanan ng bawat tao, kaya wala tayong karapatan ng manghusga ng iba. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nagulat na lang ako nung bigla na lang magtapat sa akin si Lynn ng kanyang nararamdaman. Mahal kita, Jane. Matagal na kitang mahal. Kaya lang natatakot ako eh. Natatakot ako na baka hindi mo patulan ng isang katulad ko. Hindi pa kasi ikaw nagkakaroon ng karelasyon na babae. Pero ngayon nilalakasan ko ang loob ko. Wala rin namang mangyayari kung hindi ko to sasabihin. Sana lang kung hindi katulad ng nararamdaman ko ang nararamdaman mo para sa akin, sana lang wag maging awkward ang lahat sa ating dalawa. Sabi niya. Lynn, alam mo sa totoo lang binigla mo ko eh. Marami namang nagsasabi na baka may gusto ka sa akin kaya lang hindi ko siniseryoso. Kasi ang akala ko pagiging magkaibigan lang talaga ang turing mo sa akin. Kaya pwede ba na pag-isipan ko na muna itong mga sinabi mo? Pumayag siya, Mama Mia, at kumiti naman siya. Sapat na raw sa kanya na hindi ako galit sa kanyang naging pagtatapat. Sapat na rin daw sa kanya, Mama Mia, ang sinabi kong pag-iisipan ko. Lumipas ang 2 buwan, naisip ko, Mama Mia, na baka nga hindi talaga sa lalaki ang kapalaran ko. Dahil yung mga lalaki ay sinasaktan at niloloko lamang ako. Paano nga kaya kung si Lynn talaga ang tadhana ko? Kung nasa isang babae ring katulad ko ang tunay kong kaligayahan. Kaya naman, sinagot ko na rin si Lynn. Nakipagrelasyon po ako sa kanya, Mama Mia. Masayang masaya si Lynn nung sinagot ko siya. Ang sabi niya, hindi raw niya ako sasaktan. Ang sabi niya, hindi rin daw niya gagawin sa akin ang mga ginawa sa akin ng ex ko. Sapat na sa akin yun, Mama Mia. Sapat na sa akin ang pangako niyang yun. And for the first time po, Mama Mia, hindi ako ang gumagastos sa isang relasyon. Si Lynn po lahat. Kaya naman nakakapag-ipon ako mula sa binibigay sa akin ng Australiano ko. Dahil laging si Lynn. Laging siya ang nagbibigay. Hanggang sa sinabi niya sa akin, Mama Mia, na wag na raw akong mangupahan. Doon na lang daw kami sa itaas ng pinapatayo niyang paupahan at doon kami titira ng mga anak ko. Malaki kasi yun, Mama Mia, at 4 na floors po. Kami ang uukupa sa buong 4th floor. Mama Mia, pumayag ako sa gusto ni Lynn. Tinigilan ko na rin ang pagtitindahan ko dahil maliit lang naman din ang kita ko doon. Pero isa lang ang hindi ko tinigilan at sinabi ko yun kay Lynn. Yun ay ang Australiano ko. Nung una, Mama Mia, ay galit na galit siya. Tsaka pa lang kasi niya nalaman ang tungkol sa Australiano ko dahil hindi ko yun kailanman sinabi sa kanya. Ang sabi niya, tigilan ko na lang daw yun at siya nang bahala sa amin. Kaya lang, Mama Mia,
Meron talagang nagsasabi sa akin na wag kong titigilan ang Australiano ko. Kaya palihim ko pa rin siyang kinakausap. Hanggang sa unti-unti ay natanggap na rin ni Lynn ang tungkol dun sa Australiano na yun. Nagpasalamat naman ako sa kanya, Mama Mia. Naging maayos ang takbo ng relasyon namin sa loob ng 2 taon. Kaya lang, Mama Mia, pagkatapos ng 2 taon ay marami na naman akong napansing pagbabago sa karelasyon ko. May mga pagbabago kay Lynn. Mama Mia, ang dali-dali na lang uminit ng ulo niya. Kahit konting pagkakamali lang ng mga anak ko ay nasisigawan na niya. Sa aming 2 po kasi ay siya talaga ang umaaktong lalaki. Medyo lalaki din kasi ang dating niya. Malaki ang kanyang katawan, matangkad pa siya, at maiksing-maiksi ang kanyang buhok na boy cut talaga. Kaya naman sa aming 2 siya ang umaaktong padre de pamilya. Mama Mia, nung isang beses na sinaway ko siya dahil nasigawan niya ang mga anak ko, ang sabi niya ay dinidisiplina niya lang daw ang mga bata. Lalo pa raw at mga lalaki ang mga ito at walang kinagis ng ama. Dapat daw talaga na disiplinahin ng mga ito. Nung una ay parang naasiwa ako kung paano niya disiplinahin ang mga anak ko. Pero kalaunan ay natanggap ko rin naman yon. Kalaunan, Mama Mia, ay naisip ko na tama din naman si Lynn. Tama din naman na disiplinahin niya ang mga anak ko. Kaya hinayaan ko na lang siya. Hanggang sa isang araw ay sinabi ng bunso kong anak na sinasaktan pala siya ni Lynn kapag wala ako sa bahay. Doon ko naisip na hindi naman tama na saktan niya ang mga bata, lalo pa ang bunso kong anak. Kaya naisip ko, Mama Mia, na kausapin si Lynn. Pero pagpasok ko pa lang sa kwarto namin ay dali-dali siya na may isinuksok dun sa cabinet. Hindi ko alam kung ano yon. Pero gulat na gulat ako sa kanyang reaksyon. Kaya naman, Mama Mia, pinilit ko siya na ipakita sa akin kung ano yung itinago niya. Wala yun, ano ka ba? Huwag mo na ang pakialaman mga gamit ko. Sino bang nagbigay sa'yo ng permiso na makialam sa mga gamit ko, ha? Sabi niya. Lynn, asawa mo ko, di ba? Hindi pala, kinakasama mo ko. Bakit wala akong karapatan na tignan ang mga gamit mo? Ha? Nagsasama tayo dito sa kwarto pagkatapos yung gamit mo hindi mo maibigay sa akin? Nag-away kami noon, Mama Mia, hanggang sa masampal niya ako. Pero kahit na nasampal niya ako ay pinilit ko pa rin kunin kung ano yung nilagay niya at tinago niya sa cabinet. Gulat na gulat ako nung makita ko yun, Mama Mia. Ipinagbabawal na gamot. Kasama na rin doon sa pinagbabawal na gamot na yun ay ang mga parapernalyas. Lynn, kailan ko pa gumagamit ng ganito? Kailan ka pa nagbibisyo, ha? Tanong ko sa kanya. Ano ba, tigilan mo yan. Huwag mong pakialaman yan. Akin yan eh. Akin na nga yan. Malis ka na, lumabas ka na. Sabi niya sa akin at pinagtulakan na niya ako palabas. Mama Mia, halos 3 araw no na hindi ko nakausap ng maayos si Lynn. Pagkatapos ng 3 araw, siguro bumaba na ang tama niya ay tsaka niya ako kinausap. Humingi siya ng tawad sa akin. Ang sabi niya hindi na raw yun mauulit. Tinikman lang naman daw niya dahil ang sabi ng mga kaibigan niya ay nakakapagparelax raw yun. Masyado raw kasi siyang na-stress, Mama Mia, dahil sa mga tenant niya. May iba kasi doon na hindi nagbabayad. Mama Mia, akala ko ay tikim lang pero hindi yun ang nangyari. Dahil paulit-ulit ko pong nahuhuli si Lynn. Hanggang sa isang gabi, Mama Mia, nahuli ko siya na nagbibisyo. Pinag-awayan na naman namin yon. Pero pinilit niya ako, Mama Mia. Pinilit niya akong tikman ang bagay na yon para raw maintindihan ko siya. Alam kong hindi tama. Alam kong dapat umalis na ako. Pero Mama Mia, nagpadala ako sa curiosity ko. Nagpadala ako sa pag-iisip ko na ano kaya ang meron nun. Bakit kaya naaadik ang mga tao doon? Bakit pati si Lynn na ang akala ko ay maayos at disenteng tao ay nadadala pa sa bisyo na yon? Hinikman ko, Mama Mia. Parang umikot ang buong mundo ko nung unang singhot ko pa lang.
Ang sabi ko sa sarili ko, tikim lang. Ang sabi ko sa sarili ko, hindi ko naman yun seseryosohin. Pero Mama Mia, dun pala talaga nagsisimula ang lahat sa patikim-tikim. Kasi habang tinitikman ko yun, habang paulit-ulit akong tumitikim, ay parang hinahanap-hanap na rin siya ng katawan ko. Hanggang sa dalawa na kaming ni Lynn na nagbibisyo. Yung mga anak ko ay pinapunta ko muna sa mga magulang ko. Ang sabi ko ay susuportahan ko na lang sila. Yung pera pong binibigay sa akin ng Australiano ko at yung mga naipon ko ay yun po ang binibigay ko sa mga anak ko at sa mga magulang ko para sa kanila. Pero Mama Mia, unti-unti pong naadik ako sa bisyo na yun. Hanggang sa hindi ko na namamalayan. Ang mga properties pala ni Lynn ay naibenta na niya. Yung mga lupain at iba pang mga properties na nasa kanilang probinsya ay naibenta niya na rin. Wala nang natira sa kanya, Mama Mia. Yung tanging tinutuluyan na lang namin na paupahan ang natira. Hanggang sa humihingi na rin siya ng pera sa akin para sa bisyo naming dalawa. Doon ako natauhan, Mama Mia. Ang perang binibigay sa akin ng Australiano ko dapat ay para sa mga anak ko. Pero nagagastos ko na yon para sa bisyo namin ni Lynn. Hanggang sa sinabi ko sa sarili ko na tama na, titigilan ko na ang pagbibisyo. Pero nagalit si Lynn sa akin, Mama Mia. Ang damot-damot ko raw. Bakit hindi ko raw mapagbigyan ang bisyo niya is siya daw. Ilang taon niya akong binuhay pati na ang mga anak ko. In short, Mama Mia, sinusumbat na ni Lynn sa akin lahat ng mga ginawa niya. Hanggang sa nasasaktan na rin niya ako physically. Hanggang sa binubugbog na rin niya ako, Mama Mia. Hindi lang basta bugbog, kundi bugbog sarado talaga. Yun bang may mga pasa sa mukha, sa mata, at buong katawan ko. Nung una ay tinitiis ko siya dahil mahal ko siya. Nung una kahit na nawawalan na ako ng pampadala sa mga anak ko ay tinitiis ko. Mapagbigyan ko lang ang gusto ni Lynn. Dahil mahal ko siya, Mama Mia. Dahil ayoko nang ma-fail ulit sa isang relasyon. Ang gusto ko this time naman ay magtagumpay na ang relasyon na meron ako. Dahil mahal na mahal ko si Lynn. Kaya lang paulit-ulit yun, Mama Mia. Hanggang sa isang araw, labis-labis ang pagtatalo naming dalawa dahil wala akong maibigay na pera sa kanya. Gustong-gusto na niyang humithit pero wala talaga, Mama Mia. Hindi na rin siya pinapautang nung supplier niya kasi nga malaki na raw ang utang niya doon. Mama Mia, binugbog niya ako ng binugbog na halos hindi na ako makalakad. Namalayan ko na lang na dumating ang mga anak ko. Gulat na gulat sila, Mama Mia. Iyak nang iyak sila. Grabe siguro ang itsura ko noon. Dahil labis ang pag-iyak ng mga anak ko. Mama Mia, dun ko nasabi sa sarili ko, tama na, hindi na pwede to. Inakay ako ng panganay kong anak at dinala niya ako sa ospital. Pagkatapos kong ma-ospital, Mama Mia, ay hiniwalayan ko na si Lynn. Ilang ulit pa siyang nagmakaawa sa akin. Paulit-ulit niya akong sinasabihan, Mama Mia, na magbabago na siya, wag ko lang daw siyang iwanan. Na hinding-hindi na raw siya gagamit pa ng ipinagbabawal na gamot at hinding-hindi na raw niya ako sasaktan. Pero hindi Tapos na ako. Gusto ko nang mag-move on. Gusto ko nang makalayo mula sa impyernong pinaglagyan sa akin ni Lynn. Kaya naman, Mama Mia, hindi ako nagpatinag sa kanya. Kahit anong pakiusap niya ay hindi ko siya pinagbigyan. Bumalik ako sa bahay ng mga magulang ko. Doon, Mama Mia, ay siksik kaming lahat dahil maliit na yon. Nandun din kasi ang pamilya ng kuya ko. Kaya naman, Mama Mia, nagsumikap akong muli. Nung nagpadala ang Australiano ko ay nagtayo ako ng isang maliit na mga tindahan ng isaw at kung ano-ano pang mga barbecue. Mama Mia, naging okay din naman. Naging maayos din naman hanggang sa unti-unti akong nakabangon.
sa tulong ng mga anak ko. Hanggang sa isang araw, may isang masamang balitang dumating sa akin. Si Lynn, Mama Mia. Nahuli raw siya sa isang buy-bust operation. Hindi lang daw siya kundi maging yung supplier niya. At yung supplier niya raw, Mama Mia, ay nanlaban pa talaga. Bagay na naging dahilan para magpaputok ang mga miyembro ng batas. At isa po si Lynn sa mga tinamaan at minalas na hindi po nakapag-survive. Isa po si Lynn sa mga namatay at naging casualty nung raid na yon. Mama Mia, pinuntahan ko ang burol at lamay ni Lynn. Kawawa naman siya. Napakaliit lang po ng bahay nila. Nabalitaan ko na naisangla din pala niya yung pinaupahan niya na lugar namin noon. Pati na yun ay narimata na nung pinagsanglaan niya. Wala palang natira talaga sa kanya, Mama Mia. Halos hindi siya maipalibing ng maayos ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Kaya dahil sa pinagsamahan naming dalawa, Mama Mia, pinalibing ko po si Lynn. Yun na lang ang tanging maibabawi ko sa lahat ng pagmamahal niya sa akin noon. Naging maayos naman ang libing niya. At nung mailibing siya, Mama Mia, dun ko naisip. Panahon na para tuluyan ko na talagang baguhin ang sarili ko. Panahon na para tuluyan ko na munang unahin ang sarili ko at ang mga anak ko. Sa ngayon, Mama Mia, ay nag-aaral pa po ang dalawa kong anak. Yung panganay ko ay may sarili na niyang pamilya. Masaya na siya. Nakapasa din siya sa pagiging army, kaya naman nasa maayos na ang buhay niya. Wala na rin akong balita sa asawa kong si Wilbert. Ang huling alam ko, Mama Mia, ay may anak na rin daw sila nung kinakasama niya dun sa London. Kailanman ay hindi pa rin daw siya nakakauwi ng Pilipinas dahil isa pa rin daw siyang TNT hanggang ngayon. Hindi na rin ako nakikibalita tungkol pa sa mga naging ex ko. Mama Mia, blinak ko na silang lahat. Yung Australiano ko naman, nung nakaraang taon lang ay pumanaw na. Wala nang nagpapadala sa akin ng pera pero okay na rin. Nakapagpundar na rin naman ako ng maliit kong negosyo na siyang ginagawa ko ngayong kabuhayan kasama ng mga anak ko. Mama Mia, hindi po naging madali ang buhay ko. Hindi po naging madali ang mga unos na pinagdaanan ko. Pero sa ngayon, siguradong sigurado na ako, Mama Mia. Hinding-hindi na ako papasok pang muli sa isang relasyon. Sa isang relasyon na wala rin namang maidudulot sa akin na maganda, kundi puro pahirap at puro sakit lamang. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para basahin at ibahagi sa iba itong naging kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Jane. Napakahirap at napakamasalimuot ng naging buhay mo, Jane, pero masaya ako na ngayon ay at peace ka na. Siguro nga napatunayan ng kwento ni Jane na hindi naman buhay pag-ibig ang magiging dahilan para maging masaya ka at maging mapayapa. Oo, masaya talaga kapag may minamahal ka. Masaya talaga kapag may nagmamahal sa'yo, may umiibig sa'yo. Masaya talaga yon ang feeling na yon. Para bang na-inspire ka araw-araw na gumising, na gumawa ng mga bagay-bagay. Kasi nga nagmamahal ka. Kasi nga mahal ka rin. Pero, bukod sa kasiyahan na naidudulot ng pagmamahal, sana maisip din natin kung ano ba ang pasakit na dala nito. Kung kakayanin ba natin ang sakit na dala nito. Kung tayo lang ba ang maaapektuhan. At ako po talaga ay naniniwala na ang tunay na pagmamahal ay hindi po nakakasira ng pagkatao. Ang tunay na pagmamahal ay nakakapagbigay ng kalayaan sa isip at kapayapaan ng loob. Kung hindi mo yun nararamdaman sa taong minamahal mo, mag-isip-isip ka na. Baka hindi talaga siyang para sa'yo. Maraming salamat, Lynn, sa pagbibigay mo ng oras para ikwento sa amin ang naging karanasan mo sa buhay. Salamat sa iyong pagtitiwala. Naway nabigyan ko ng hustisya ang pagbabasa ng iyong kwento. Sa mga katulad ni
ni Lynn pala, Jane. Sa mga katulad ni Jane na meron ding mga sarili nilang kwento na nais ibahagi dito sa ating channel, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ang video na to. Mag-subscribe din kayo nitong ating channel at mag-click ng notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video na ina-upload. At kung ikaw ay bago ko pong subscriber, please do click the other videos po. Marami na po tayong kwento na naibahagi dito sa ating channel. Baka may magustuhan ka rin na isa sa mga yon o baka marami sa mga yon ang magustuhan mo. Naway i-click mo, naway pagbigyan mo rin ng pansin ang mga kwentong yon. Maraming salamat po muli. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.